Hi, ako si Adelito Manaligod Dalipe, isang BBR11D student. Ngayong araw, samahan niyo akong talakayin ang patungkol sa Filipino Nation at kung ano nga ba ang tunay na definisyon ng pagiging isang Pilipino kasama ang kasaysayan at hinaharap ng ating bansa. Samahan niyo ako habang nag-aayos ng kagamitan pauwi ng Cavite. Tara! Sa paglipas ng mahabang panahon, marami na sa ating kultura at tradisyon ang nagbago. Ngunit, marami rin dito ang ating napabuti at napayaman. Sa ideya ng Filipino Nation, dito natin makikita kung paanong naapektuhan ang ating pagiging isang Pilipino sa kadahilanan ng mahabang pananakop ng mga dayuhan. At alam nyo ba, na ayon sa artikulong nabanggit, binanggit doon ni Con na ang pagbuo ng isang estado at pagiging bahagi nito ay nakabatay sa kagustuhan ng nating na magkaisa para sa kabutihan at ito lamang ay nagpapakita ng halaga ng pagkakaisa at pagbubuklod-buklod ng isang bansa. Bilang isang bansa na nagnanais ng pag-unlad sa kultura at tradisyon at mamamayan, hindi sapat na magtakda lamang ng mga layunin. Kailangang may masidhing damdamin upang may sakatuparan ang mga ito at upang mabigyang halaga ang tunay na diwa ng isang bansa. Kung titignan ang nakaraan ng bansang Pilipinas, makikita ang yaman ng ating bansa sa likas na yaman na nag-udyok sa kagustuhan ng mga dayuhan, partikular ng mga Kastila na sakupin ito. Ang pananakop na ito ay nagresulta sa pagkakahati ng mga Pilipino batay sa relihiyon, Kristyanismo at Islam na nagkaroon ng malaking impluwensya sa ating pananaw sa politika. Ang Kristyanismo na isa sa pinakamalaking ambag ng Kastila ay nagdulot ng hindi pagkakasunduan o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga Kristiyanong Pilipino at Muslim. Sa kabila nito, ang relihiyon ay naging paraan upang magbuklod ang mga tao at tanggapin ang kanilang pagkakaiba. Sa panahon ng pananakop ng Espanyol, ang mga praile ay siyang may malaking papel sa pagpapalaganap ng Katolismo or Katolisismo at sa mga desisyong politikal. Habang lumilipas ang panahon, dumating ang pagbubukas ng pakikipagkalakalan na nagdala ng progreso sa ekonomiya. Ito rin ang nagbigay daan sa paglitaw ng mga ilustrado, mga Pilipinong may kakayahang mag-aral sa loob at labas ng bansa. Sila ang naging tagapagmulat sa pang-aabuso ng mga Kastila at nagsulong ng kilusang katipunan noong 1896 na naghangad ng kalayaan mula sa Espanya. Noong Hunyo 12, 1898, opisyal naman na dineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya sa tulong ng mga Amerikano. Ngunit noong 1899 sa kabila ng pagkakaroon ng Malolos Constitution at ng unang Republika ng Pilipinas, malinaw na ang layunin ng mga Amerikano ay kontrolin ang bansa habang kunwari tumutulong na magtatag ng sariling institusyon. Sa ilalim ng pananakot ng Amerikano, ang edukasyon at wikang Ingles ang naging kasangkapan upang hubugin ang kaisipan ng mga Pilipino at mailayo sila sa sariling identidad. Bagamat mas matagal ang pananakop ng Espanyol, mas malaki naman ang naging impluwensya ng mga Amerikano sa ating kultura. Ang wikang Ingles ay naging simbolo ng edukasyon at progreso na patuloy pa rin natin ginagamit hanggang sa ngayong kapanahunan. Ginagamit natin sa maraming aspeto ng ating buhay mula sa pagtatrabaho hanggang sa media. Ang ganitong sistema ng pananakop ay pumigil sa atin na makamit ang tunay na kalayaan, partikular sa larangan ng politika. Ang ating estado ay nananatiling nasa ilalim ng ideyang underdeveloped kung saan ang mga dayuhan ang nagdidikta ng sistema at nagbibigay ng kaisipang nagpapanatili sa atin bilang alipin ng mas malalaking o mas malalakas na mga bansa. Hanggang sa kasalukuyan, ang sistema ng politika ay hindi para sa mga
Pilipino, kundi para rin sa kapakinabangan ng ibang bansa. Hindi ito resulta ng pagkakamali ng mamamayan, kundi ng sistemang naimpluwensyahan ng ating kasaysayan. Ang paniniwala nating malaya tayo ay tila isa lamang ilusyon. Ayun, matapos magumagahan ng tubig, samahan niyo akong sagutan ang ikalawang tanong habang nagtutupi ng ating kagamitan pauwi ng Cavite. Ayun nga, may uugnay ang sistema ng politika sa konsepto ng underdeveloped. Ayon sa sinasaad sa artikulo, ipinapakita nito na halos lahat ng aspeto ng ating buhay, mula sa paaralan, telebisyon hanggang sa trabaho, ay may bahid ng politika. Ang underdeveloped ay tumutukoy sa kalagayan kung saan ang mga layunin ng gobyerno ay hindi nakatuon sa ikakabuti ng sariling mamamayan, kundi sa kapakinabangan ng mga dayuhan. Halimbawa, ang pagpapaganda ng mga pampublikong lugar, mga pasyalan ay hindi upang hikayatin ang mga Pilipino na tangkilikin ang sariling yaman ng bansa, kundi upang akitin ang mga dayuhan na bisitahin ang ating kultura at tradisyon. Dagdag na dito ang pagkakaroon nila ng investment or ng pera na mabibigyan nila sa ating bansa na madadagdag sa ekonomiya. Tama ba yun? Sa ganitong kalagayan, nagiging malinaw na ating Sa ganitong kalagayan, nagiging malinaw na ang ating Sa ganitong kalagayan ng ating bansa, nagiging malinaw ang ating labis na pagkadepende sa suporta ng ibang bansa para makaahon sa tinatawag nating kahirapan. Kung ikukumpara sa isang bahay na gawa sa kawayan na nakatuntong sa tubig, ang Pilipinas ang bahay na ito. Sa halip na sariling mamamayan ang magtungkod sa bahay para manatiling nakatayo, ang mga dayuhan ang nagsisilbing suporta. Kung biglang aalis ang isa sa mga bansang tumutulong, ang bahay ay unti-unting magigiba at lulubog. Sa mga nakaraang taon, hindi pa rin umuunlad ang ekonomiya ng bansa at patuloy pa nga bumabagsak. Ang diskriminasyon at pangmamaliit sa kakayahan ng kapwa Pilipino ay ilan sa mga pangunahing dahilan ng problemang ito. Sa kabila ng kahirapan, maraming Pilipino ang napipilitang mangibang bayan o mangibang bansa upang kumita ng maayos at masuportahan ang kani-kanilang mga pamilya. Imbes na magbigay ng sapat na oportunidad sa loob ng bansa, napipilitan ng ating mga kababayan na maghanap ng trabaho sa ibang bansa dahil sa kakulangan ng maayos na sistema at mataas na pamantayan sa mga empleyado dito. Ang labis na pag-asa ng bansa or pagiging dependent natin sa ibang bansa sa tulong nila na mapaunlad tayo ay nagdudulot ng kawalan ng kakayahan nating tumayo sa sarili nating mga paa. Kung mas pagbibigyan pansin at pagsusumikapan nating paunlarin ang bansa, darating ang araw na may pagmamalaki natin na tayo ay isang maunlad na nasyon. Sa tamang pagsisikap, maaring dumating ang panahon kung kailan kaya na nating umangat nang hindi umaasa sa ibang bansa. Ngayon naman, ating bigyang kasagutan ang ikatatlong katanungan sa pamamagitan ng pagbasa ng aking script. Hindi ko na po kasi kayang i-memorize. Ako ay sumasang-ayon sa kondisyon ng political development sa Pilipinas. Nakasaad sa artikulo na ang political development ay nangangahulugang kakayahang maitama ang mali tungo sa pagbabago. Pagbabagong makapagpaunlad ng sistema ng politika. Base sa kahulugan nito, kung ating nanaising mapaunlad ang ating sariling bansang Pilipinas, kailangan nating itama, ituwid, ang kung anumang mali o balugtod na mayroon ng ating sistema. Ngunit ang tanong, paano? Maraming nagsasabi na patuloy pa rin ang korupsyon at mga ilegal na gawi sa ating bansa, partikular sa ating gobyerno. Ang labis na kasakiman ng bawat namumuno at umuupo sa katungkulan, bilang minsan presidente, vice-presidente, mga senador, congressman, maging namumuno sa probinsya, sa lalawigan at sa mga bayan, pinakamababa sa barangay bilang
kapitan, kagawad, o maging ating mga SK or sangguniang kabataan. Itong mga to ay naging or mga namumuno sa bawat lungsod ng ating bansa na siyang naghihimok para sa mga mamamayang maging isang katulad nila. Ano nga ba ang punot dulo nito? Marahil ang pagkasilaw sa pera o ang pagkauhaw sa kapangyarihan. Habang ang mga Pilipino ay patuloy na nagpapabulag sa yaman, mga Pilipinong namumuno sa kasikatan at sa kapangyarihan, ang mamamayan naman ng bansa ay patuloy na nagiging puppet ng mga nasa katungkulan. At sa patuloy na paghangad ng karangyaan at kapangyarihan, itong nagsisilbing objektibo o pangunahing layunin ng isang individual o politiko. Ngunit ano nga ba ang tama? Hindi ba ang tama ay ang layuning makapaglingkod sa bawat mamamayan ng bansa at sa komunidad? Hindi ba layuning mapag-unlad ang bansa at lungsod at hindi para lamang sa sariling kagustuhan? Kung ang isang leader ng bansa ay balugtod, maging ang kanyang pagdedesisyon at ang kanyang pamamaraan ng sistema sa pamumuno ay magiging balugtod. Gayon din ang kanyang mga nasasakupan, ang kanyang mamamayan na siyang laganap at kasalukuyang nangyayari yan sa ating bansa. Ngunit, bakit pa tayo patuloy na nagluluklok ng mga ganitong leader? Ng ganitong mga klaseng pinuno or ng ganitong mga klaseng tao? Talamak sa social media ang corrupt, family dynasty, mga tao na pamilya, mga aktor, mga action stars na nagiging senador, mga pulis na nagiging senador, at mga pastor na nagiging senador. Hindi ba dapat namulat na ang mga Pilipino sa ganitong pamamaraan? Mga ex-convict, mga maraming kaso ay patuloy pa rin binoboto ng mga mamamayang Pilipino. Una, dahil sa karangyaan, kasikatan at nabibili ang boto. Marahil naaabuso ang pagiging mangmang ng mga Pilipino. Hindi may pagkakaila ng karamihan sa mga Pilipino ay no read, no write, or hindi edukado. Kasalanan ba ito ng mamamayan? Hindi. Kasalanan ito ng sistema ng ating bansa. Kung ating isiping mabuti, napakayaman ng ating bansa sa laki na nakakalap ng gobyerno mula sa pera ng mga mamamayang or mga buwis natin. Minsan, binubuhos nilang nila sa daan, sinisira ang hindi namang sirang daan para lang may masabi silang proyekto. Maraming train station na patuloy pa rin na hindi nabubuo. Mahirap ang transport system ng bansa. Ang daming butas, diba? Nakapagtataka na para bang walang nagbabago, lalo na sa sistema ng ating edukasyon. Kung babalikan uli natin sa panahon ng pananakop ng Espanyol, ang mga maswerteng ilustrado ang nabigyan ng kakayahang makapag-aral ang siyang nagpamulat at nagbigay sa atin ng katotohanan. Nilahad nila ang pag-alipusta ng mga Espanyol, ng mga dayuhan. Marahil, ang bawat pinuno at namumuno ay takot na makita na ang bawat Pilipino ay edukado na makakapekto sa kanilang pagtakbo sa politika at maaring makapagpabago sa sistemang kasalukuyang mayroon tayo. Subukan nating isipin na kung lahat ng tao sa Pilipinas, ang bawat mamamayang Pilipino ay may sapat na kaalaman at bawat isa sa atin ay nabigyan ng pantay na karapatan sa edukasyon. Marahil walang politiko ang makakapagpapauto at makakapagpapaabuso sa kamangmangan ng mga Pilipino. Marahil walang boto ang nabibili. Marahil walang politiko ang baluktot. Simple lang naman ang pagpuksa sa baluktot ng sistemang mayroon tayo. Ito ay ang pagpuksa sa mga salot ng lipunan. Mga buhaya. Ang mga ninunong nagtataklay ng kaduwagan sa immoral, walang malasakit at simpatsya sa kanilang mamamayan at ang taong walang pagmamahal sa kanyang bayan at higit sa lahat sa nasasakupan nito. Maging sa pagkakaugnay ng political development at economic prosperity ay marapat lamang na mapagpatibay at hindi kailanman maputol, matigil at mapaghiwalay. Ang alimang pamamaraan o pagtangkang pagputol sa ugnayan ng dalawang ito ay may ugnay ang sistema ng politikang konsepto ng underdeveloped. Ayon sa sinaad na sa artikulo, ipinapakita nito na halos lahat ng aspeto ng ating buhay mula sa paaralan, telebisyon, media hanggang sa trabaho ay may bahid ng politika. Ang underdevelopment ay tumutukoy sa kalagayan kung saan ang mga layunin ng gobyerno ay hindi nakatuon sa ikakabuti ng sariling mamamayan kundi sa kapapakinabangan ng mga dayuhan.
Halimbawa, ang pagpapakanda ng pampublikong lugar at pasyalan ay hindi upang hikayatin ang mga Pilipino na tangkilikin ang sariling yaman ng bansa, kundi upang angkitin ang mga dayuhan na bisitahin ng ating kultura at tradisyon. Na siyang nadudulot sa hindi balanseng kaunlaran o sa madaling salita, magre-resulta sa underdeveloped na kondisyon ng bansa. Dagdag pa rito na marapat lamang na alam at may kaalaman ang bawat namumuno at ang gobyerno ng bansa sa kung anong suliraning kinakaharap ng mamamayan ng bansa. Sa mamamagitan nito, matutukoy kung paano lulutasin at pupuksain ang mga problemang ito. Ngayon lamang na responsibilidad at gawing kabilang sa pagkamit ng kaunlaran ang mga mamamayan ng bansa. Dito, sisiklab muli ang alab at tiwa para sa pagkakaisa, para sa nasyonalismo tungo sa pagpabagong pagpapaunlad ng sistema ng politika ng Pilipinas. Oh, dyan pa pala kayo. Ayun nga, nasagot na natin ang 3 katanungan. Sana ay may napulot kayong aral kahit mumunti. At salamat sa pagsama sa akin na maayos ang aking kagamitan. Sa katunayan, ready na akong umalis. Bye-bye!